sama-samang mag-aral ng salita ng Panginoon, mapakinig Panginoon, mapakinig Panginoon sa Panginoon, sa aming Espiritu. Magdalay ko Panginoon ng mga bako, bilang pagsalita sa mga ko, ang nais ko Panginoon ay inuulan ng Panginoon ang sinasabi. Puri ka Panginoon sa dito, in Jesus' name I pray. Parang hirap nang nasa kasi sabi po tayo, si Pastor ang lagi ang nagsasalita. Pero sa biyaya ng Panginoon, kung talagang tayo ay nasa Kanya, wala tayong dapat magiging reklamo. Kaya ako nagpupulat ng papasalamat sa Panginoon dahil hindi man napulat kagaling sa place. Pero ang sa akin lang ay, ang gusto lang ay mabibigyan ko ang pag-uwi ng Panginoon. Bali po ang aking pong nais na ihayag sa inyo sa aking pong mensahe patungkol ito sa paglago sa pananampalataya. Sabi ko dito sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na nangyari sa ating mga inaasahan tungkol sa mga bagay na ginagawa. Ang pananampalataya ito ay nagdudulot ng pag-asa sa atin. Kung tayo ay may pananampalataya, ang makasa na tayo ay tutugunin, darating sa atin, mapapasa atin. Halimbawa po dito yung mga kahilingan po tayo, sinabi panalangin, isang duli sa ating Diyos. Dahil tayo may pananampalataya sa Diyos, itiwala tayo na ito yung pagkakaloob niya sa atin na ito ay nangyayari. Sabi po dito sa Roma 10:17, verse 17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang makakapakinig namin kung ay mangaral na tungkol kay Kristo. Kapag tayo po ay nakakapakinig sa salita ng Diyos mula sa isang pag-asa sa kanyang salita, lumalago ang ating pananampalataya. Kaya magandang lagi tayo nakakapakinig sa salita ng Diyos. Ang paglago sa pananampalataya, ito ay katulad ng isang puno na lumalago at mamulukan. Ganun din ang ating pananampalataya sa Diyos. Kailangan patuloy po na lumago at mamunga sa banal na Espiritu. Sabi naman po sa Hebreo 10:25, huwag kaligtaan ang paglago sa mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na kayo nakikita natin na lalapit na ang pagdating ng Panginoon. May mga pagkakataon pangyayari na minsan na nawawala tayo sa pagdalo sa mga gawain sa Diyos, hindi ito nakalulubos sa ating Panginoon Diyos. Bilang nakilala sa Panginoon Jesus, nais niya na ang mga hiniran niya ay magkaroon palagi ng pagsunod sa gawain, kung anong nararapat, magpalakasan sa bawat isa, at maging handa palagi sa bawat sitwasyon na kinakahalaman natin sa buhay. Sabi mo po dito sa Hebreo 10:23, magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat kapag ang nangako sa atin at sikapin natin magtupaw ng dami ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at paggawa ng mabuti. Ang mga patungkol sa paglago sa ating pananampalataya, ito po ay may mga nakasalalay po dito patungkol sa ating personal na pakikinig sa salita ng Diyos, pagdalo sa mga gawain ng Diyos o pagtitipon, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagsunod sa kalooban ng Diyos. At yung huli ko yung pagpapatuan natin kung paano tayo binago ng ating Panginoon Jesus. Sabi naman po sa Hebreo 10:22, verse 22, kaya lumapit tayo sa Diyos ng may tapat at kapag-kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayo ng may madilis na bugti, walang bahid na dulis o dumi. Lumapit ang may madilis na kalooban sapagkat nalinis na.
maging sa mga leader na tinunod sa atin. Napapatunayan ang Diyos ay kumikilos. Sa pananalangin naman po sinasabi ko dito sa Nehemiah 33 verse 3, kung mananalangin ka sa amin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at hiwaga na hindi mo pa nalalaman. Sa ating pananalangin, kalapit nito ang ating pananampalataya sa mga bagay na hinihingi natin. Ito'y ipagkakaloon niya. Tunay nga po napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nagbabago. Tayo po ay may kanya-kanyang sitwasyon sa buhay. Iba-ibang sitwasyon sa buhay na kung saan ang Panginoon ay talagang naramdaman natin. Na kumikilos siya sa ating buhay. Nais ko kasi i-share yung aming pagtotoo sa Panginoon kung paano nilingatan niya po ako. Gusto ko kasi i-share ito sa inyo. Para maging encouragement din po sa inyo. Nagkaroon po kasi ako ng problema. Dahil sa mga desisyon na hindi ko pinag-train sa Panginoon, ako lang ang gumawa ng solusyon sa problema. Papunta ko ito sa pera ko. Dahil siyempre hindi na naging sa inyo na yung kasama ko, nilalagay kalaki yung sinasaot niya. Hindi ko ako bakit sa kanya kung ano yung nasa sa akin. Sasabi ako ng mga desisyon, hindi ko sinasabi sa kanya dahil isasabi na lang, wala akong gano'n. Siyempre, yung ano kong pangalan, nag-aaral ko siya. Hindi ko natitiis na hindi ko siya tulungan. Lalo pa nga rin siya. Hanggang sa nag-desisyon ako sa sitwasyon ko. Nung una tayo ko, sabi ko, sige, ilalabang ko ito, ilalabang ko yung anak ko. Hindi ko alam ni Brother Nelson. Hanggang sa nagka-problema na ako, inamin ko sa kanya, huli niya, sabi niya, huli niya. Paano kita tutulungan? Basta ano mo lang pinabigat as solusyon. Tama naman po siya. Kaya, naging ano ito kasi ako na siya, maliit ko ako na pag ang asawa ko ay sabi siya na wala siya magagawa, ako may magagawa. Yun ang inisip ko, para sa karama ko. Yun po ako. Hanggang sa, ayun, sabi ko sa magulang ko, sa pamilya ko, sinabi ko sa pamilya ko, at nila talagang naging desisyon ko sa buhay. Na hindi ko muna sinunod sa Panginoon. Yung time ko kasi ko, ngayon, may mga naging nagdala ako sa school, yung mga kaanayan na sabi na natin manilig sa mga utang, yung parang gano'n. Yung time ko ngayon, ano po ako, talagang nadala ko ako, naamin ko naman sa sarili ko, kaya ako lang ko sa yung sitwasyon dahil mahina ko, dahil hindi ko masyadong naging aktibo sa gawain, hanggang sa
hindi lang kayo sa Biblia, sa harapan ng iglesia na yan, upang maging karanasan nila, malaman din nila na magkaroon sila ng encouragement na ay si sister ako, ganito, ganyan. Pero sa gobyerno pa rin talagang sobrang maramatan ko na unang pamilya ko dahil sila. Kahit pagpitigas ng ulo ko, pag-ibalik ako sa nila, nararamdaman ko ako'y mamamulita. Ganun din yung pastor na tumalapit pa lang ako, iba yung presence na nararanasan ko. Talagang nagbibigay sila ng encouragement sa akin. Kaya sabi ko nga kayo ngayon, yan 2020 yung nakaraang taon na ko yun. Nung naranasan ko yun, umamahal ko lang talaga. Sabi ko yung araw na gusto ko
ibang hirap na umunawa. Pero binago ng Panginoon yun. Sabi niya sa akin, sumunod ka lang sa akin. Magpakababa mo, tanggapin mo lahat ang pagkamali mo. I-surrender mo lang. Hanggang na sila i-surrender na ako sa Lord. Pero may mga nila sa ulo. Umulit na naman ako. Yung last na nagkamali ako, inayos sa ulo pa rin ako. Kaya hanggang ngayon, nararanasan ko, nagaraos yung anak ko. At ngayon, sabi ko nga, kahit mag-sitwasyon kami, buhay namin ngayon. Pasalamat sa rin ako namin. Ito kami, malaya kami na nakapagpulis sa Panginoon. Kahit hindi na naalis yung asawa ko, masaya pa rin ako dahil nakasama kami. Kaya, tututuusin, walang tama ito yung pagsunod ko na kami. Yun ang nararamdaman ko. Kaya, kung kayo mali, meron kayong nais na i-share sa Panginoon, huwag kayong mahiya. Ano pang problema yan? Isimatas mo ang Panginoon ng bahala. Ako kasi ito nagsasalita ako, pero iba ang pakiramdam ko. Ang pakiramdam ko, ang Panginoon ang nagbibigay sa akin. Kaya nung nagkaroon tayo ng anniversary, nagkaroon tayo ng corporate worship, ang saya-saya talaga ng pakiramdam ko. Kasi masaya lang nakasama-sama tayo, nag-worship tayo sa Panginoon, nagpapalakasan. Kaya, Lord, thank you. Dahil ito na po ako sa harap ng mga kapatid ko. Ito na po ako, Lord. Talagang nagpapakababa ako sa Panginoon. Kasama ng mga kapatid ko, sila ang nakakasaksi ng mga babae nagbago na, ito bang nagbago na. Ito po. Hindi ako nahihiya sapagkat aayusin ang Panginoon lagi ang mundo. Ano man ang sitwasyon namin, magtatagumpay na kami palagi. At iiwas din ako sa anong pagkamamal o desisyon. Salamat sa Panginoon. Binabago niya ako araw-araw ko. Nasa bahay man ang mga anak ko, nakikita nila sa nagiging sila ko. Ano nalagabay niya sa isang magulang. Pero hindi naman ganit na ulit. Gusto ano lang naman yun. Pero yung sinasabi, mawawala sa Panginoon, hindi. Mas masaya ako na lagi ako nasa Panginoon. Kasi yung tayo na naging mahina ako. Lagi nakakasaluhan ko yung mga sanlibutan. Sabihin natin sanlibutan. Dahil nawala ako dito. Pero nakita ko na ang hirap ko lang gawin. Pag sumali ka sa Panginoon, mapapaniwala ka, talagang nalalayo ka. Kaya pinupuli ko ang Panginoon dahil hanggang ngayon gumagawa ka sa buhay namin. At ang mga sitwasyon namin, iba't iba man ang pagsubok na nararanasan natin at pagdaraanan natin. Ang pagkakabusayan ko lang, sabi nga sa awiting special number ng taga-Urani, walang mahirap sa iyo. Naiiyak ako pagka ikawag nila yun. Kasi nakakalalit ako kahit na lyrics na nakatayo. Kasi naranasan ko yun eh. Walang mahirap sa iyo. At siya lang yung makapangyarihan. Walang imposible sa Diyos. Sabi nga maging sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas sa lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi ay kahihintulong na kayo subupin na higit sa inyo, mga kayas. Sumalit pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan. Paano tayo pinalalago ang bawat problema?
sa bawat isa sa atin. Kaya